Hi, good afternoon. So, ako nga pala si Jason Presto, Tech Lead ng iProgTech. So, yung demonstration na pala ito ay about sa new tool ng iProg SMS. At kung mapapansin nyo, meron kami SMS API documentation and nag-offer kami na different programming language which is Ruby, PHP, C++, at meron ding curl command. Ngayon, medyo in-improve namin yung sa PHP side. So, dito kasi ito yung, pag PHP snippet lang, kunwari, i-inject mo siya dun sa application mo or dun sa kung ano mang framework na ginagamit mo, like Laravel, CodingNitre, or custom PHP. So, pwede nyo itong gamitin. Ngayon, itong bagong tool is WordPress plugin. So, gumawa kami ng WordPress plugin para makasupport dito sa API, sa SMS API. At yun, para sa mga WordPress developers, WordPress designer, para sa mga clients nila na pwede sila mag-offer ng SMS for notification. So, okay, tara, go na tayo. Dito sa WordPress, so mag-setup muna ako ng simple WordPress lang dito sa localhost, and nilagay ko na rin yung plugin ko. At ito palang plugin ay available na siya sa GitHub. So share ko rin to yung GitHub link na pwede nyo ma-download para magamit na. At yung tinry ko na rin siya is i-upload sa WordPress plugin directories. So nag-apply na tayo doon. So waiting na lang for approval para available na siya kapag i-search dito sa mga new plugin. Okay? Pag nag-add new plugin, pwede na siya i-search dito. So ngayon wala pa na. Bale, ano lang muna. GitHub repository muna na pwedeng i-download. Pwede naman siya i-manual. Like, kunwari, ayan, upload. Tapos, choose file. Tapos, upload nyo yung zip file. Okay? So, ganun lang siya. Dahil dito na, yan, i-activate na natin. So, activate ko na. Then, yan. So, after activation, merong shortcut para sa settings. Pero makikita nyo naman siya dito sa settings. iProg SMS API. So, ayan siya. So, bago sa plugins, click nyo lang rin itong settings. So, ayan. So, ito lang naman yung mga fields na kailangan. Siyempre, number 1, API key. So, kung wala kayong API key, punta kayo dito sa may instruction sa baba. To use this plugin, you need an API key from iProg SMS API. Okay, so sige, sundan natin. Punta lang kayo dito sa iProg SMS API. So, ayan yung mga prices natin, no, na pwede kayong mag-load para magamit yung SMS. So, ito may SMS credit ako, no. So, need nyo mag-sign up dito sa website and then mag-load kayo ng SMS nyo at makakakuha kayo ng corresponding SMS credits. So, ipopost ko muna saglit kasi kukunin ko yung API. So, ito pala, nag-open ako ng localhost ko. So, pwede ko ipakita yung API key kasi hindi naman siya gagana sa live. So, after login, punta kayo sa my profile. Then, ito. Click nyo tong API token. Ayan, copy nyo na itong API token. Tapos, yun yung ilagay nyo dito sa API key. So, post ko muna saglit. Kunin ko yung live token. Okay, so yan, and then maglagay kayo ng ng admin phone number. Wait lang. So ito, after nyo malagay yung API key, pwede nyo na i-save yan, no. Save nyo lang. Tapos after nyan, dito sa baba pala yung pwede nyo i-test yung SMS. So mamaya natin i-test. I-explain ko lang yung dito sa part na to. So ito, meron another field, admin phone number. So meaning need nyo ilagay yung phone number ni admin kasi itong feature na to is for notification muna sa admin. So, tapos itong dalawang checkboxes na to is ito yung feature kung saan yung magte-trigger yung SMS. So, itong phone number, syempre dito magsisend yung SMS sa phone number na to. So, make sure na ito yung si admin or kung sino man yung
uh, dapat maka-receive ng notification. So ito, notify admin via SMS for new WooCommerce orders. So yun, meaning ito pala ay need ng WooCommerce. Kung gusto niyo magamit itong feature na to, kailangan may WooCommerce na installed sa WordPress. At meaning nito, every order na created na galing magsisend ng SMS. So makikita rin natin yun mamaya. Tapos ito naman pangalawa is new SMS naman sa mga bagong registered users. So ibig sabihin pag may bagong register, magsisend ng SMS sa admin. So yun, dalawa lang naman yung features na to for now. But magdadagdag pa kami ng mga bago. Pwede rin namang suggest. Tingnan natin kung kaya. So, ayun. Dito sa instruction. Ito pala. Merong shortcode. So, meaning, pwede nyo ilagay itong shortcode dun sa custom post nyo, page. I-demo ko mamaya para lumabas yung form. Merong SMS widget na pwede mag-type si user ng number at saka message para i-send. So, parang nagkaroon ka ng SMS feature. Pero syempre, sa'yo matcha-charge yun. Kasi sa'yo yung API token. So, ikaw nang bahala kung gusto mo sila i-charge din. Okay? So, try natin i-send yung, i-try yung SMS. Dahil may API token na tayo, no? At, paano ko makikita, no? Bale, ito yung phone. Naka-charge, naka-charge siya. So, pero, dahil merong itong features ni Mac na iPhone mirroring. So, na ready ko na. So, dito yan lalabas. Dito lalabas. Pakita natin ng klaro. Okay? So, try natin. Send. So, after send, may maglalabas na. Ito yung text message. Tapos, makita natin. Dapat may lumabas na SMS. So, yun. Kita nyo, no? May lumabas. So, dito may nag-message din. So, ayan. So, yun yung gumana. So, gumana yung test message. So, ibig sabihin, working yung API mo. Kapag, naman, hindi yan mag-okay, meron yung lalabas dito na error. Okay, so yun. So, yan yung isa. So, testingan natin itong new order. So, hindi. Ito muna yung shortcode. Shortcode, punta na kayo sa main, sa post, ito. Ito yung hello world, nilagyan ko na ng shortcode. Ito yung shortcode niya. So, kung check natin siya sa main, meron ito. So, ibig sabihin si user, pwede mag-send ng number. Mag-send ng message sa kahit anong number. So, try ka pa rin yung number ka pa rin. No? So, this is a test from WordPress SMS form. So, send natin. No? So, ayan. Kaya na lang bahala mag-adjust niyan. Check natin. So, this is test from WordPress. So, gumana siya, no? Okay. So, subukan naman natin yung sa WooCommerce. So, sa WooCommerce, meron ako nilagay na product. Add to cart ko lang. Then, ang nilagay ko dito number, no, yung number ko rin. So, ako rin yung makaka-receive. So, balik tayo dito. Naka-add to cart na ako, no? So, view my cart. Then, proceed to check out, no? Back tayo dito. So, yan. So, free shipping. Yun lang rin naman. So, place order. Tingnan natin kung may marireceive tayo. Okay. So, yun. New order received with order ID number. Check your site. So, yun. So, gumana yung order. So, punta naman tayo sa pag register, no? Hold on na. Siguro need ko i-log out muna to, no? Tapos, register. Tapos, register tayo. Username. Test user 1. Register. So, tingnan natin yung sa option na kapag may new register, may magsasend na SMS. Already.
So, yan. So, check natin tong ano kung may mag-receive tayo. So, yun, i-register. So, gumana yung SMS feature sa integration ng WordPress. So, yun. So, yun. Punta lang kayo dito. Yun. So, yun. Hanggang dito na lang yung demo sa plugin. SMS API plugin. I-download nyo lang siya dito sa GitHub repository. I-send ko naman tong link na to. Okay? So, hanggang dito na lang. Thanks. Bye.